Good morning, boss. Siyempre, ang Armed Forces of the Philippines, mga boss, ang isa sa mga punong abala upang matiyak ang seguridad ng kapayapaan at kaayusan dito nga ng mga Pilipino sa ating bansa. Kaya naman pag-uusapan natin ngayong umaga ang mga naging accomplishments ng AFP ngayong taong 2014. Kaya makakasama natin ang kanilang spokesperson, walang iba kundi si Colonel Resty Padilla Jr. Good morning, sir. Good morning. Okay, sir. So simulan po natin, ano po ba yung mga significant na mga accomplishments ng AFP this year? Siguro ang pinakatanyag na naging accomplishment ng ating armed forces is napadami niya ang mga lugar na ready for development at na-clear natin from insurgency. Okay. So, yan ay isang layunin ng ating OPLAN Bayanihan o ang IPSP Bayanihan na ang buod ay para maging tahimik ang mga lugar para maging ready na ito for development. Kasi alam nyo, maganda ang ekonomiya natin. Yes. Kinakailangan yung ekonomiya natin ay masustain natin ang growth. At sabi nga nila, pagka nasustain natin yan ng ilang taon, yan ay talagang panigurado na pa-take off na ang Pilipinas. Yes. At magiging irreversible ang growth. Kaya kasama namin lahat ng mga local government units, lahat ng ating mga NGOs na ang tinataguyod ay mga kababayan natin sa mga lugar na pinagsisilbihan nila. Nagko-consultation tayo, nagkakaroon tayo ng mga massive stakeholder engagements para malaman natin. So ito yung isa sa mga naging magandang accomplishment ng Armed Forces. Dumadami yung mga lugar na nako-convert natin. Isa pa, yung pag-uwi ng ating mga peacekeepers ng maayos. Yes. So ni isa walang na-infect ng Ebola, yung mga galing Liberia, yung mga galing Golan Heights ay safe sila nakauwi. At yung pangatlo naman ay yung laban natin sa mga lawless elements katulad ng Abu Sayyaf Group. Nagkakaroon na ng ng bunga kasi dumadami na ang nakakalaya na mga kidnap victims. So isang dyan, patunay is nung Christmas, napalaya nila yung isang ginang na hinuli nila nung August. At ngayon, nakapiling niya yung mga mahal niya sa buhay bago magpasko. Alright. So, ito yung mga ilan sa mga accomplishment ng Air Force. Colonel, maganda yung nabanggit nyo noong una, no? Kasi syempre, na widespread naman po sa media regarding sa pagbalik ng mga kasamahan natin mula sa Golan Heights. Pero yung na-free up po natin yung mga from insurgency, yung iba't ibang mga lugar. Paano po yung plano ng AFP para sa sustainability? Nabanggit nyo po yung sustainability. Kasi totoo po, no, magandang magiging epekto yung pagkakaroon ng development kasi wala nang chaos doon sa lugar nila. Pero paano po yung efforts natin to maintain the sustainability? Maganda tinanong mo yan kasi isa sa mga key ingredient ng development ay yung pagpaparticipate ng lahat ng mga kasama natin at mga kasapi natin sa gobyerno. So, ang sinasabi namin paulit-ulit, ang seguridad ng bayan ay hindi lamang trabaho ng military o ng kapulisan o ng security sector. Kailangan whole of nation tayo sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Kanya't yun ang aming ginagawa. Ini-involve namin ang local government at lahat ng mga kasapi nila, pati mga ahensya ng ating gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo na kulang sa mga lugar. Kasi pag nagkaroon tayo ng stakeholder engagement, pati yung hinanaing ng mga pinakamaliit na mamamayan sa isang lugar, naririnig natin. At nakukuha natin yung kanilang nais mangyari sa lugar nila. Yes. So sa pamamagitan nun, ngayon nalalaman na natin kung anong dapat nating aksyonan. Yun ay aming isinasangguni sa lahat ng mga dapat makaalam. So parang nagiging conduit ang Armed Forces at nagpa-facilitate siya kasapi at kasama ang mga partners nito, lalo na yung mga local government units na silang mamumuno ng sustainment nun. Okay. So tuloy-tuloy na yun, hopefully magkakaroon ng momentum at hindi na mapipigilan. Okay. So Colonel, aside from the two significant na events po siguro na nabanggit ninyo, ano pa po yung ibang mga issues na hinarap ng AFP this year na siyempre napagtagumpayan natin? Well, yung modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Napakaganda ng development na nangyayari. Nagkaroon tayo ng mabuti. Nandyan si mahal na Pangulo, ang ating Commander-in-Chief. Talagang
todo suporta siya sa armed forces. At kung mapapatunayan nga natin ang patunay dyan is yung kanyang pag-approve sa mas higit pa sa mga na-approvean ng dalawang administrasyon na sinundan niya. Ganun kadami ang na-approvean na mga programa ng ating mahal na Pangulo at nagkakaroon na ng bunga yan. Nakikita nyo na paunti-unti. Nung huling Armed Forces anniversary natin, nakita nyo naman, ang inuuna nating bilhin yung pwedeng tumulong pag may mga sakuna, pag may mga disaster. So, patuloy nating gagawin yan para lagi tayong handa. At isa pang accomplishment ng Armed Forces is yung pagiging proactive, lalo na nung Typhoon Ruby. Yes. Napakaganda na naging resulta ng ating pakikipag-ugnayan sa local government at sa ibang ahensya ng gobyerno. At yung proactive na engagement natin sa pamumuno ng NDRIMC o National Disaster Risk Reduction and Mitigation Council ay nagbunga ng almost zero casualty. Medyo nakakalungkot, may mga namatay pa rin. Pero compared to Yolanda, ikumpara mo dun sa mga nakaraan, mas maganda. Very significant ang loss of life. At saka, very cooperative ng mga mamamayan natin. Pagka sinabi sa kanila na kailangan na po tayo mag-evac, kusang loob lang silang umaalis sa lugar nila na alam nilang medyo delikado. Kaya, nagiging maayos ngayon. So, sana ito ay maging institutionalized, maging parte na ng buhay ng ating mga mamamayan na para wala ng loss of life. Okay. Sir Colonel, speaking of modernization, recently si Pangulong Aquino ay bumisita sa isang bansa dito sa Asia kung saan nga bumili tayo ng mga bagong jet. So paano po ito makakatulong syempre sa patuloy na modernization ng AFP? Well, hindi dahil ako'y Air Force. Pero natutuwa kami lahat sa Armed Forces dahil ang pinakaunang duty ng ating armed forces ay idepensa ang ating territorial integrity at sovereignty. Medyo bitin pa tayo sa pag-perform ng mandate na yan dahil sa kakulangan ng kagamitan. At natutuwa kami that itong nangyaring government-to-government transaction natin sa South Korea ay magbubunga ng 12 o isang squadron ng FA-50 fighters na magiging transition trainers natin para maibalik natin yung air defense capability ng ating hukbong himpapawid na unti-unting nawawala. At yun ang talagang gusto ng mahal na Pangulo. Alam niya na napakalaki ng gagastusin pag totally nawala yung capability na yan. Ngayon, meron na tayong kakayahan pag nagsimula ng dumating yan sa end of 2015, yung mga piloto natin, maihahanda na natin para maibalik natin uli yung ating kakayahan para i-depensa ang ating airspace. Alright. Colonel, let's talk about the challenges naman. Siguro pag-usapan natin unang-una yung territorial dispute. So, siyempre, malaki po yung role ng AFP dito para siyempre matiyak yung security ng bansang Pilipinas. So, ano po ba yung mga tingin yung mga challenges na hinarap nyo with regard to this issue? Well, napakalalim po ng problema ng territorial dispute dahil may mga ibang bansa sa karatig natin na namubuli, no? Yes. Pero hindi kasama sa pulisiya at hindi kasama sa konstitusyon natin na tayo ang nangahamon. We renounce war as an instrument of national policy and we want everything to be peaceful. Kaya sa lugar na yan, sinasangguni namin sa tanggapang panglabas sa Department of Foreign Affairs na sila munang manguna para peaceful ang settlement. At mainam naman at magiging maayos kasi nagdulog tayo ng kaso sa International Arbitration Court. Sana maging maganda yung resulta niyan para masuportahan natin yung ating hakbang na maayos natin ang ating kapaligiran at hindi tayo mamasamain at tatakutin ng iba. Okay. Colonel, nabanggit nyo kanina syempre na iba't iba naman kasi talaga yung stand ng iba't ibang bansa regarding sa issue na to. And of course, nabanggit nyo nga na may mga nambubuli siguro ng mga bansa. Pagdating po ng 2015, papasok na yung ASEAN integration at magiging isang komunidad na yung mga ASEAN nations. So, ibig sabihin po nun, sir, maaaring may mga bansa na pwedeng kumampi sa atin with regard to this issue. So, ano sa tingin nyo, sir, yung magiging developments pagdating sa security, especially with regard, kung i-connect natin to dito sa territorial dispute, ano po yung magiging status ng bansa natin regarding dito? Mas lalakas ba tayo dahil may makakampi na tayong ASEAN countries? Well, sa aming palagay sa Armed Forces ay gaganda itong
pag-i-integrate ng mga bansa sa ASEAN. Una, madaming like-minded na nations Madaming nagtutulungan na ngayon. Ang Japan kasama natin, ang Vietnam kasama natin, at iba pang ASEAN nations, suportado tayo. So, pag nagkaroon pa ng integration, di mas lalo nang gaganda sa tingin namin. At isa pa, dahil sa pag-solidify ng ranks ng ASEAN, siguro inaasahan namin yung ibang hinahabol natin na deklarasyon ay magawa na rin para maging maayos ang komunidad. Kasi alam nyo, sa region, kinakailangang secure, tahimik at walang gulo para lahat ng bansa sama-samang uunlad. Siguro po as we end with regard to this ASEAN integration, doon na lang po natin sa tapusin kasi syempre exciting din in 3 days magsa-start na rin ASEAN integration. Ano po ba yung mga magiging agenda po siguro na mabubuo ng mga bansa with regard to the security of the whole region? Especially ang layunin natin dito, sir, di ba, na maging at par lahat ng quality ng services with regard to the security of the ASEAN region. So from the AFP, sir, in the Philippines, ano sa tingin nyo yung mako-contribute ng bansa natin para mas mapanatili yung seguridad? Well, una, sana maging mas maayos yung aming pagtalakayan at coordination sa ibang bansa ng ASEAN. Sana maging seamless. At pag seamless yan at walang patid, gaganda ang takbo ng ating pagko-coordinate at pagtutulungan. So, para maprotektahan natin yung region natin. So, isa yan sa mga inaasahan namin na sana mangyayari sa integration. Isa pa, yung integration na yan ay hopefully bunga ng mas mabilis na pag-unlad ng bawat bansa. Kasi pag umuunlad ng bawat bansa, natatamo ng nararamdaman ng mga mamamayan ng bansang iyon ng progressive development, tumatahimik. Kasi mas gusto nilang maging economically peaceful. Okay. Colonel, last na lang po, New Year's message po. Itong susunod pong taon, madami po tayong harapin ng mga aktibidades. Isa na po dyan ang pagdating ng ating Santo Papa. Ang ating buong Sandatahang Lakas ay nakikipagtulungan po sa lead organization dito, ang Philippine National Police, para i-secure po ang ating mahal na Santo Papa. At pangalawa, yung ating ipagmamalaking pag-host ng APEC sa end of the year. Kasama po kami dyan at kapartner nyo. At sa lahat po ng ating mamamayan, makakaasa po kayo, ang inyong Sandatahang Lakas ay hindi natutulog. Laging nandyan, nakaantabay at tumutulong sa lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Sir, muli, mga boss, na kasama natin ang spokesperson ng AFP, walang iba kundi si Colonel Resty Padilla Jr. Thank you so much, maraming sir. Salamat. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga live discussions natin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.